Hello, what's up? This is Coltman back again for another video. So this time, the Nothing Phone 2A, finally, the Nothing Phone 2A Plus. This is the Plus version again. Detalyadong review. So this is a review, full review to after 2 months. As you can see, 2 months ago pa itong unang impression natin. So ginamit ko po talaga siya for daily driver ko. Okay? So, kung interesado ka, let's start. So, unang-una, the price tag is 24,990. So, basically, this is 25,000 pesos. Okay? Available po ito sa Digital Walkers. Iwan ko yung link nila from Lazada, Shopee, yung official store po. And meron din po sila mga physical store. Sa MOA, meron silang Digital Walker physical store. So, kung gusto nyo na direct na mabili, pagkabayad nyo, kuha nyo na agad. Available din po ito sa mga SM Mall. Pero ang sure ko meron sa MOA talaga. Okay? So, yun. So, specs muna bago tayo dumiretso sa detalyadong review. This is currently running on Android 14, Nothing OS 2.6. And ngayong December, I believe, dating ng Nothing OS 3.0. So, abangan ko muna yun. Siguro magkakaroon pa tayo ng pangatlong review. Maybe, just maybe, for this para sa Nothing OS 3.0. Inintay ko yung 3.0 at tagal December na. So, eto na muna. Nothing OS 2.6 muna tayo, okay? MediaTek Dimensity 7350. 4 nanometer po yan, up to 3.0 GHz na clock speed, okay? At kinaganda, Mali G610 MC4, that's quad-core na GPU, up to 1.3 GHz po na clock speed. Woo! Nice! And 12GB, 256GB storage po ang itong kanyang configuration. UFS 3.1 po yan. Yes, UFS 3.1. So, kung gusto nyo pang basahin ng specs, pause nyo na lang pong video. Dire-diretso na tayo sa actual na mga test, okay? Now, umpisa natin sa design. So, basically, same na same pa rin po ito ng Nothing Phone 2A. This one is the 2A Plus, remember? 2A, same na same design, iba lang ang kulay. Yung nakuha ko kasi is white and gray. This one is gray and silver. Yes, and I believe meron limited edition pa na nirelease this month yata na glow in the dark green. Yeah, parang 25 units lang talaga yata yun. Yes, napaka-limited edition. Ang sarap ng gawing collector's item. But anyway, nagsisegue tayo. As for the design, I like it. Sabi ng iba, ang pangit, parang laruan, which is yun na gusto ko. Mukha siyang laruan and unique. Wala siyang kagayang design sa ibang brand. Hindi generic na may camera dito na mukhang malapit sa iPhone. Tapos plain na plain lang. Yun na yun. Yeah, well, it looks good, pero I think some uniqueness mas okay sa akin. Minsan naman, di naman lagi. Pero this one, okay na okay to. And I like na yung ilaw niya is talagang gumagana. You know? And I like din na nandito yung camera niya. Hindi masyadong generic na nandito lang sa gilid or malaking bilog lang na may tapal doon. Mukha siyang LG G5. Kung naalala nyo, binanggit ko na rin yata yun. And of course, sabi sa website ni Nothing Phone 2A Plus, 100% recycled aluminum used in the mid-frame. Yung mid-frame daw nito sa loob. 100% recycled tin or yung lata niya on 5 circuit boards. 100% recycled copper foil on the main circuit board. Recycled steel on 24 steel stamping parts. And over 50% of the plastic parts are sustainably sourced. So basically, ang ginamit dito mga materials ay mga recycled lang. Okay? Plastic waste from the Ear 2, yung earbuds nila na Ear 2, yung mga plastic waste doon, yun ang ginamit dito. While ang iisipin ng iba is, yeah, cheap, galing sa basura. Ako, gusto ko yung ganon. And hindi naman halatang mukhang basura. Recycled lang po siya. Maganda pa rin yung design, maganda ang build. This one, I believe, is mukha siyang glass, pero plastic po yan. I believe yan. Walang glass dito sa likod na materials, except sa front, which has Corning Gorilla Glass 5. Okay ba? So, in terms of design, para sa akin, ang solid nito. Medyo nabitin lang ako kasi wala siyang headphone jack. So basically, this is Type-C, speaker grill, microphone, SIM tray. Sa kaliwa is yung volume rocker sa taas, another mic for noise cancellation, and the power button. Okay? So kung design lang din ang pag-uusapan, I believe okay na okay sa akin to, and I like some uniqueness from time to time. Hindi laging generic na mukhang iPhone lagi, kuno, whatever. But anyway, sa design, bibigyan ko to ng 9 out of 10. Very much pasado para sa akin. Now, lipat naman tayo sa performance. This has
Again, MediaTek Dimensity 7350 Pro 4nm, 3GHz, Mali G610MC for 1.3 GHz, 12GB, 256GB na UFS 3.1. Ang Antutu score po nito is 762,168. So basically, 760 to 770,000 naglalaro siya. Every time na nagtetest ako, naglalaro siya ng 770, 760. One time naka 780 ako, but naglalaro lang siya talaga basically sa 760 to 770,000. Okay? And bumubuo po ng score na yan ay ang CPU 232,000, GPU 208,000. Kung mapapansin nyo, hindi nagkakalayo ang score ng CPU and GPU kasi maganda po ang GPU na ginamit dito, quad-core at quad-core na hanggang 1.3 GHz. And the rest, memory and user experience, mataas-taas din. So basically, solid kung sa Antutu score lang pag-uusapan, okay? Pero syempre, hindi Antutu score ang pinagbabasehan talaga natin yung actual na gaming experience. So sa Mobile Legends, sinet natin siya sa Super, FPS, and High Graphics. Stable po siya, maniwala kayo sa hindi, sa 40 degrees Celsius and 60 FPS. And para pakita ko na lang din sa inyo, Mobile Legends, eto, as you can see, 60 FPS. Ang straight line po niya, that's average FPS 59.9 average FPS. Straight line po siya sa Mobile Legends. So kung Mobile Legends lang naman ang lalaroin nyo sa phone na to, nako, sisiu po sa kanya. Very much sisiu. Okay? Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile lang, yung base version lang ha. Meron din tayong Warzone dito pero mamaya papakita sa inyo. Sa Call of Duty Mobile, low graphics lang po sinagad natin sa Ultra FPS. At in fairness, stable po siya sa 85 to 90 FPS at ang temperature 40 degrees Celsius lang din, hindi po siya nag-overheat. 90 FPS, may saglitan dito na drops pero isang beses lang nangyari pero hindi po yun kapansin-pansin kasi hindi naman siya nag-zero. Bumaba lang siya at least ng 60 FPS and then balik ulit sa 90 FPS. Average 89.1 FPS. So not bad para sa Call of Duty Mobile. Again, sisiw sa kanyan. Tinry din natin siya siyempre sa Genshin Impact. Set natin siya by default, in fairness hindi siya naka-low by default. Naka-medium graphics siya. Default po yan, hindi po ako nag-set yan. Naka-medium graphics po siya. Pero syempre, nilipat natin siya sa 60 FPS. Naglalaro po siya sa 40 to 45 FPS and ang temperature dito medyo tumaas ng konti. 43 degrees Celsius, which is understandable kasi mabigat naman talaga ang Genshin Impact. So sa 35 minutes na nilaro natin siya, actually, yan. Bali, ang nag-average siya na around 25 pero napasama kasi itong loading part Dapat hindi kasali ito. Dito sa loading part kasi may sinilip kasi ako kaya bumaba siya rito. Pero kung tutuusin natin, around 30, base sa nakita ko rin na actual, 30 to 40 FPS talaga. So yeah, makikita nyo. Yes. Huwag nyo na lang ito include kaya bumaba yan masyadong average FPS kasi may ginawa ako rito. Nag-stop muna ako maglaro. So bumaba talaga yung FPS niya. But again, sa actual na game, naglalaro po siya 30 to 40 FPS sa observation ko. Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile Warzone. Ito na. Sa Warzone po tayo. Dito talaga nagpa-fluctuate na siya kasi mapapansin nyo dyan sa laro natin, while naka-low graphics po ang settings natin dyan, pero nilagay ko siya sa uncap, ibig sabihin unlimited FPS. Pero ang nakuha natin is naglalaro po around 30 to 60 FPS. Yeah, nagpa-fluctuate po siya, hindi siya stable. As you can see, para siyang sumasayaw ng cha-cha-cha dyan. So, ang pinakamababa natin usually is 30 FPS, and dito po yan 30 FPS, above ng 20, and then umaakit naman siya paminsan-minsan around 40 to 60 FPS. Pero again, hindi po siya normal na bumababa ng 30 FPS. So basically, very playable po rito si Call of Duty Mobile Warzone, yun nga lang sa low graphics. But then again, hindi ito gaming phone. So I wouldn't recommend na bilhin nyo to dahil sa Call of Duty Mobile Warzone. No, don't do that. Sinasabi ko lang na kaya niya but not recommended. Okay? So, pero kung mga Call of Duty Mobile lang, Mobile Legends lang, maning-mani po sa kanya. So, para sa price tag niya, I believe okay na rin ito for casual users. Again, hindi po ang performance or ang chipset nito ang pinaka-selling point ng smartphone na to. Base sa gamit ko sa kanya within 2 months, hindi po ang chipset ang pinaka-selling points. While it helps, hindi po yun. Okay? Now, dito na tayo sa selling points na para sa akin ito ang tinitingnan ko talaga sa isang smartphone. Kasi kung wala ito, mahina rito ang smartphone, ayokong gamitin, hindi siya magtatagal at hindi ko siya gagawing daily driver. So what is this? The battery segment. Ito naman. So, meron siyang 5,000 mAh battery with 50 watts charging speed support. Fully charged po niya, kaya po niya i-full charge ang 20 to 100% in 40 to 45 minutes actually, which is good. Gamit ko rito yung 100 watts U-Green. Pero syempre hindi nagagamit yung 100 watts, hanggang 50 watts lang. And actually, may PC Mark score tayo rito. Ito, para baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko lang. PC Mark score. Sa half brightness, half volume with internet. Emphasis sa half brightness, half volume, which is para to sa mga users na nasa loob lang ng bahay, hindi nyo kailangan na nakasagad ang screen.
kaya po niyang umabot ng 16 hours to 58 minutes. So basically, that's 17 hours. Yes. Yan po ay kung hindi tad-tad ng mga apps and games sa background na iniiwan nyo, no? That's kaya po niya hanggang 17 hours para po kayong gumagamit ng rugged phone na may mataas na battery. Ang ganda ng optimization nyo dyan. Now, sa full brightness naman, full volume with internet, 11 hours and 42 minutes. That's full brightness, full volume with internet. Ganyan po siya kakunat. Yes. Again, provided na hindi tad-tad ng mga games and apps na iniiwan sa background like social media. Like, konti lang yung mga naka-install or hindi rin nyo naman inaabuso yung dami ng apps and games na iniiwan sa background. Kaya po niya hanggang 11 hours and 42 minutes. Yung score po na yan, usually yan na yung half brightness ng ibang mga smartphone like sa Infinix, sa Tecno, sa Samsung. Half brightness score na po nila yan. Pero kay Nothing Phone 2a Plus, that's full brightness score na. Full brightness na parang half brightness lang ang danadala niya. Ganyan po kaganda ang optimization ng battery niya, which makes this para sa akin as a very good daily driver kasi hindi kanya bibitinin basta wag ka lang mag-games maghapon. Of course, ibang usapan pag gaming, mas malakas ang battery nun, but social media lang, sagot sa chat, tatawag ka or tatanggap ka ng tawag. Ang sarap gamitin ito. And kung rider po kayo, kailangan nyo ng makunat na battery. Ito po yun. Sa Nothing Phone 2a Plus. Actually, meron nabasa ako sa kanilang website. Nothing claims it retains over 90% of its full capacity even after 1,000 charging cycles. Of course, hindi natin yun mapapatunayan sa ngayon kasi 2 months pa lang at hindi pa umabot ng 1,000 charging cycles. Pero abangan ko yan. Yung claim nilang yan. Okay? So, battery optimization is still impressive. With one charge, can last a whole day with casual use talaga rito. Yes, solid. 10 out of 10 sa battery features niya. Solid. 10 out of 10 siya rito. Now, lipat muna tayo sa display. So, this one has 6.7-inch Full HD AMOLED po. 120Hz screen refresh rate po ang sagad nito. Actually, papakita ko sa inyo saglit. High refresh rate. So, high refresh rate up to 120Hz screen refresh rate. So, the whole time nagamit ko ito dito sa bahay for 2 months straight, hindi ko inaalis sa 120Hz screen refresh rate yan. Kung nakikita nyo sa mga test ko na nagsi-60 yan, hindi po ako ang may gawa nun. Yun po ay sa software. Okay? Siguro way niya para hindi malubat agad. Kung 60 lang din naman ang kaya ng apps na ino-open ko, di 60 lang yung ilalagay niya dyan sa screen. But again, the whole time, 120Hz screen refresh rate yan, okay? Brightness naman ito, 700 yung pinaka-typical niya na brightness, which is usable naman sa tanghaling tapat, and actually kaya niya mag-peak hanggang 1,300 nits using auto brightness. Basta i-on nyo lang itong adaptive brightness, kaya niya hanggang 1,300 nits. But that will compromise the battery longevity, okay? So hanggat maaari, kung rider kayo, which is tanghaling tapat, bilhan nyo nung parang cover para hindi laging nakasagad sa 1,300 nits. At least matakpan lang itong part na to kung saan mayroong sensor para sa brightness or sa lux niya. So yun, lagyan nyo ng cover dito para iwas din sa screen burn or image retention. Yeah, doon nasisira mga AMOLED kasi kapag babad sa araw, babad sa overheating, and then lagi pang puti yung app or game na ino-open nyo, screen burn agad lahat talaga yan. Kahit anong smartphone pa yan, hindi lang Nothing Phone. Lalong-lalo na actually sa mga Samsung displays. Yeah. But anyway, and another display feature po siya, meron po siyang under display fingerprint. Yes. Dito naman, bibigyan ko lang siya ng 9 out of 10 accuracy. May mga times kasi na medyo hindi niya agad nababasa ang aking fingerprint. Pero snappy, very good po yung kanyang, again, under display fingerprint. Pwede na. Okay? As for multi-touch, supported niya hanggang 10. Ayan, 10. And then, sa touch sampling rate, supported niya hanggang 350 Hz touch sampling rate. So, solid po or smooth po at responsive yung kanyang touch sampling rate. Now, lipat na tayo sa kanyang camera. Again, sabi ko nga sa unboxing ko, this has 50 megapixel overall. Lahat. 50 megapixel, 50 megapixel, and then 50 megapixel. Lahat 50 megapixel. Walang nilalagay dito na 2 megapixel si Nothing Phone 2a, which is wow. Very good. Talagang dapat i-obsolete na yung 2 megapixel at 5 megapixel na mga sensor and camera na yan. Okay? Now, kung images ang pag-uusapan, images are actually great for most of the time. With colors leaning papuntang warm tones. Medyo warm lang yung kanyang tones na ginagamit. Decent dynamic range with at least for most of the time, natural background burn na rin. Sa video recording,
papakita ko lang sa inyo, supported po niya hanggang 4K at 30 FPS dito sa rear camera, and sa front camera actually supported pa rin niya hanggang 4K at 30 FPS. So unlike dun sa nating phone 2A na gamit ko, tinago ko muna, 1080p lang yung front camera eh. So ito dito parang lahat ng mga kulang or mga nabitin ako dun sa 2A ko. Yan, tingnan nyo na lang yung mga samples habang nagsasalita ako. So yan, makikita nyo naman. Plus okay din yung kanyang image stabilization, kung hindi ako nagkakamali. Yan, nagagamit ko rin naman siya most of the time. And I like na meron siyang stabilization both front and back. Hindi ganun ka-smooth pero very usable na and goods na rin for vlogging. So, hello, what's up, this is Cotton. Back again for another video. So, tinitest ko lang ngayon itong front camera niya 4K at 30 FPS. Yan. So, ito po ang quality niya for room light. So, kamusta naman yung difference? So, I know, medyo nag-low light tayo ng konti, pero kamusta yung quality papasaba? Also, I like na meron din siyang feature na double click sa power button kahit na naka-sleep ang phone. Yan, sleep siya. Double tap mo lang, mabilis na na-open din yung camera. Again, alam ko marami ng phone na meron ganitong features, but I like na meron din talaga sa nating. So, ang laking convenience lang na nagmamadali ka, may kukuha na ka. Pinutin mo lang ng dalawang pindot and makakapag-picture ka na or makakapag-video agad. So, nasa iyo po yan. And I like that feature na nandito nga sa nating phone 2A. So, pagdating sa camera, bibigyan ko ito ng 8 out of 10 lang. Okay? Not the best kasi syempre kung best lang din ang pag-usapan, malayo ito. Mas magaganda ang mga kuha sa Samsung, iPhone, Honor, Huawei na mga flagship nila. Mas magaganda doon. This one, I'd say above average lang. Okay? Now, lipat naman tayo sa audio. This has an actual dual speaker. Meron po siya dito, malakas. At meron din dito. Paparinig ko na lang din sa inyo. As for the loudness, decent naman. Not the best, not the loudest. Pero okay na rin for room use o kaya lugar na hindi naman gano'ng kaingay. Pwede na. But syempre kung nasa tabing highway ka, medyo maingay na area or mataong lugar at puro sigaw, kailangan mo na dito ng wireless earbuds or I don't know, kung anong gamit nyo na pampa-enhance ng sound nito. Like maybe wireless speaker din. Pwede. So, very good para sa akin, and kung maglalaro kayo dito ng FPS game like Call of Duty Mobile, Farlight, or any other FPS game, solid kasi rinig yung kaliwaan kanan. Okay? So, sa speaker, bibigyan ko lang to ng 7 out of 10. Now, lipat na tayo sa connectivity. So, this smartphone supports 5G, as you can see, 4G LTE, VoLTE. So kung makikita nyo, supported niyang VoLTE. Yes, gagana po rito ang dito SIM. Pero sadly, hindi ko nakikita yung VoWiFi. So I'm not sure kung meron siyang VoWiFi support. Okay? Now, sa speed test, actually very good yung Wi-Fi niya kasi meron siyang Wi-Fi 6 dito. Yan, Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz. And sa 600 Mbps ko rito na internet plan, kaya niya hanggang 700 Mbps. Talagang nadudukot niya ng ganong kalakas yung Wi-Fi ko rito. And sa mobile data speed test naman, very good lang siya, not excellent. Kasi dito ang average, again, sa bahay is 10 to 15 Mbps lang. Yung mga entry level, yun lang nasasagap dito. But this one, kaya niya hanggang 20 to 30 Mbps, which makes it very good. At actually, yung mga areas na dun sa nating phone 2A ko na medyo hirap ang signal siya, dun sa isang bahay ko, siya malakas ang signal doon. So, very good again sa kanyang connectivity and mobile data. Mas malakas po ang sagap ng signal nito compared doon sa nating phone 2A. This nating phone 2A Plus is a much better, again, literal na improvement doon sa 2A version. Okay? Bluetooth 5.3 naman po ang kanyang connectivity. So, kung gagamit kayo ng earbuds, earphones, speakers, actually, ang ganda, ang dami niyang codec. Meron po siyang SBC, AAC, aptX, aptX, HD, LDAC, LC3, and even Savitech na mga codec. As for GPS test naman, nagagamit ko na to actually for maraming beses na actually. Gamit ko to sa kotse and sa motor. And this one has 1.2 meters accuracy. Very good po siya actually sa Google Maps. Pag liliko talagang paliko na talaga siya. Hindi siya kagaya ng iba na nadidelay pa. This one,
Very good po. Solid kung gagamitin again ng mga tropa nating riders. Now, address ko lang pala yung, again, nabanggit ko na to na kapag dun sa nating phone 2A kasi ang problem is sobrang delay kapag kakuha ng pictures tapos bubuksan mo agad. But this one actually, like I said, mas maganda ang improvement dito. Last time kasi na-cut yung kuha na yon and akala ng iba niloloko ko sila. But this one, papakita ko sa inyo, actual no cuts. So, kukuha na natin ng picture itong and then bubuksan agad natin sa kanyang Google Photos. Okay? Although, I would very much prefer na sana dumating na yung nating OS 3.0 kasi balita ko mayroon ng talagang sarili at native gallery app ang nating OS. But this one, okay lang. Again, na-solve dito yung problem ng nating phone 2A about sa delay na opening ng picture. O, kuha natin picture and then diretso agad na buksan natin. See. Wala pong cut. Again, ulit. Hindi kagaya dun sa nating phone 2A. Ba namang para isipin nyo yun din yun eh. So, kuha na natin. Open agad. See, hindi po siya delay mag-open. Hindi kaya dun sa nating phone 2A. This one has better integration sa Google Photos. Okay? Pero still, mas inabangan ko yung sariling version na photo gallery ng nating OS. Anyway, so far, okay na siya. Like I said, magandang integration na. Now, for the verdict, sabi ng nothing, this has 3 years software upgrades. So makakatanggap po ito hanggang Android 17. And meron din siya actually 4 years naman na security patch. So, after marating niya yung Android 17, meron pa siyang another 1 year para makatanggap pa ng mga security updates and security patch. So, basically, hanggang 4 years po susuportahan ito ni Nothing. Itong Nothing 2A Plus, which is okay na rin sa akin. Very good na para sa akin yun. At least meron tayong matatanggap hanggang Android 17. This Nothing Phone 2A Plus. Now, sulit ba ito para sa akin? Yes, I would still recommend this. Like I said, nagamit ko siya ng 2 months at wala pa rin po akong balak na bitawan ito or palitan ito. Okay? So, isasatabi ko muna yung mga Samsung ko, yung iPhone ko, at kung ano pa mga smartphones dito na mga high-end. Talagang lilipat po ako dito kasi mas gusto ko yung endurance ng battery niya and yun nga, gusto ko yung uniqueness. So, daily driver ko pa rin to malamang sa ngayong December, January, February, until na makahanap ako ng much better dito. But right now, I will keep this. This will remain as my daily driver. As proof, andito po yung BPI account ko and GCash account. So, ito na po talaga ang ginagamit ko for my daily driver. So, kung hindi naman kayo hardcore gamer, gusto nyo lang is reliable smartphone, reliable OS, minimal bugs, hindi kagaya ng ibang mga Android brands dyan, and walang sakit sa ulo, talagang nagagamit mo araw-araw ng normal, hindi ka maiinis, I would still prefer this Nothing OS. Yes, hindi siya performance-fueled na smartphone. I understand that, pero hindi kasi yun ang habol ko. Ang habol ko is no-nonsense, stable na smartphone. And this one, the Nothing Phone 2A Plus, I would highly recommend na gamitin ito ng mga casual users lang. Konting games, mostly social media, connectivity sa internet and sa mga loved ones natin. The Nothing Phone 2A Plus, very reliable po. And yes, honestly, gagamitin ko pa rin ito. So hanggang dun lang. Kung nagustuhan nyo yung ganitong review, yes, hindi kompleto pero at least detalyado and may actual test po, hindi po natin hinuhulaan yung mga sinasabi ko ritong resulta. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang dun lang. This is Cotman. Again, this is the Nothing Phone 2A Plus. I'll talk to you again soon.